Hi guys! Welcome back. It's me again, Lily B. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-shop from US and then ship here in the Philippines. There are 3 ways na pwede kong mai-recommend sa inyo and eto na rin yung mga nasubukan ko na. Number 1, by the help of relatives or friends na nakatira doon sa US. So, eto, pwedeng ikaw yung mamili online, tapos ipapadeliver mo dun sa US address nila, or pwede mo silang pakiusapan na sila yung mamili, tapos sila na rin yung mag-consolidate and magpa-deliver sa address mo dito sa Pilipinas. Sa part ko, bali ako yung namimili online, and then ipapadeliver ko dun sa US address ng kamag-anak ko. Bali, sa akin kasi, pagdating sa shipping fee, pagpapaship dito sa Pilipinas, sila na kasi yung nag-a-arrange. Sila na rin yung nagbayad ng shipping fee, so medyo nahihiya ako. Kasi ayaw nilang tanggapin yung payment. Sabi ko ako na yung magbabayad ng shipping fee papunta dito sa Pilipinas, pero hindi na nila tinanggap. So, ang swerte nyo kung may ganun kayong kamag-anak. Pero, pwede rin kasi kayo na yung mag-arrange ng magpipick up ng balikbayad. Kayo na rin yung mag-arrange ng magpipick up ng balikbayan box doon, tapos kayo na rin magbayad ng shipping fee. Ayun. So, depende sa pag-uusap ninyo ng kamag-anak or friends ninyo. Ang advantage naman nito is sigurado kayo masesecure yung mga items ninyo, lalo na yung mga babasagin, yung candles, and yung mga pabango. Ayan, ise-secure nila yan. Syempre para hindi ma-damage. And ang disadvantage naman is pwedeng mag-cause ng gap. Kaya kung sakaling makikiusap kayo sa kamag-anak or friends ninyo, kailangan mapag-usapan nyo lahat ng bagay-bagay. Number 2, through pasabays or personal shopper. Dito, maghahanap ka lang ng mga personal shoppers or yung mga nagpapasabay. Bali sila yung mamimili, tapos hihingan ka lang nila ng minimal down payment, tapos magbibigay lang sila ng deadline kung hanggang kailan lang pwedeng umorder. Ang advantage nito is pwede mong mabili lahat ng items or products na gusto mo, at dahil minimal or mababa lang ang DP, so may panahon ka pa para mag-ipon or pag-ipunan yung pang full payment mo. Kaya dapat pagdating ng items mo dito sa Pilipinas, siguraduhin mong may pambayad ka. Hindi yung pagdating dito sa Pilipinas na nga yung seller or yung pinagpasabayan mo, kakakontak sa'yo, kakasingil sa'yo. Hindi pwede yon. Ang disadvantage naman nito is prone to sa scam. So, dapat siguraduhin ninyong legit or mapagkakatiwalaan yung mga personal shoppers ninyo or yung mga pagpapasabayan ninyo. So, ako, ilalagay ko na lang sa description box yung mga nasubukan ko na at trusted na personal shopper and pasabays. And number 3, ito yung madalas kong ginagawa. You will shop online and ship it through freight forwarders. Dito, bali, ikaw yung mag-shop online and then ipapadeliver mo doon sa US warehouse nila. Maghahanap ka lang ng mga freight forwarders like LBC or yung ginagamit ko, Forex Cargo. Tapos, sila na yung mag-aayos or magko-consolidate sa balikbayan box. And then sila na rin mag-ship dito sa Pilipinas. And yes, door-to-door sila. Ang advantages nito is mabibili mo rin lahat ng items na gusto mo doon sa US and ma-enjoy mo rin yung mga perks. Kagaya ko, ang madalas kong binibili, Victoria's Secret, Bath and Body Works, na-enjoy ko yung mga pa-freebies nila. Lalo na yung Bath and Body Works, meron kang kasing, pwede ka kasing mag-earn ng points kada purchase mo sa kanila. Tapos, pwede ka rin makakuha ng mga free items sa kanila. Ang disadvantage naman nito is pwedeng may missing items or broken items. Pero bihirang-bihira lang naman yun. Parang isang beses pa lang yata ako na basagan ng pabango. And that's it. That's how you can shop from US and ship here in the Philippines. So, kung meron pa kayong ibang ways na alam, pwede nyo i-share sa comment section down below. So, thank you guys for watching.